Paulit-ulit binabanatan ng US ang Iran, gamit ang iba't ibang bomber para pahinain ang estratehiya nitong nakabase sa mga misil. Ngayon, isang ginawa ng US noong dekada 50 ang dumudurog sa lahat ng sandatang gustong gamitin ng Iran sa 2026. Pinakawalan na ang B-52 Stratofortress at nagsasagawa ito ng ilan sa pinakamapaminsalang pag-atake na naranasan ng Iran. Wala na ang mga misil ng Iran at ang kanilang rehimen ay nahaharap sa simpleng katotohanan. Simula pa lang ito. Malalaman niyo mamaya sa video kung bakit. Ngayon, narito ang ginagawa ng US gamit ang B-52 matapos makuha ng US ang air superiority o supremacy ayon sa iba laban sa Iran. Matapos sirain ng US at Israel ang 80% ng air defenses ng Iran. Sa linggong bagong Marso 9, sunod-sunod ang pag-atake ng US laban sa Iran matapos nang sirain gamit ang stealth bomber at fighter jet ang air defense ng Iran na sanay panlaban nila. Ang B-52 ang sentro ng pag-atake ayon sa US Central Command na nagpakita ng footage ng mga lumang bomber na umalis papunta sa bansa. Narito ang maso matapos ang surgical strike. Nagagawa ng US na gamitin ang pinakamatandang bomber na meron sila sa kanilang fleet para lumipad ng malayo sa loob sa teritoryo ng Iran. Ngayon na halos wala ng banta mula sa air defense. Dapat pa rin mag-ingat ang mga piloto ng B-52. May hiwalay pang air defense systems, pero may ilang pinagkukunan na tumutulong sa mga bomber ng Amerika na malalaman natin mamaya. Pero ang ginagawa na ngayon ng US ay ginagamit ang mga B-52 nila para magpaulan ng napakalakas na firepower sa Iran. At ang mga bomber na yon ay may isang uri ng target na walang tigil nilang binobomba, ang missile infrastructure ng Iran. Paliwanag ni Max Afterburner, sinabi niyang winasak ng mga F-22 at F-35 stealth airframes ng Amerika ang lahat ng depensa ng Iran. Tumulong din ang mga EA-18G Growlers na lumikha ng ligtas na aerial corridor sa Iran, kaya nakadiretso ang mga B-52 sa kanilang mga target. Ang mga ibang airframe na yon ay lumilikha ng daan para sa B-52 Stratofortress na makapasok sa Iran at gawin ang malalaking bagay na nakikita natin ngayon. Dahil ang B-52 ay binabanatan ang natitirang missile network ng Iran, pati na rin ang mga production facility, ayon kay Afterburner. Pinapapaliwanag ng The War Zone, TWZ, ang ginagawa ng mga B-52 ng Amerika at binanggit na ang unang bomber na dumating sa Iran ay umatake ng matalino habang pinapahina ang air defenses ng Iran. Ang unang bugso ng B-52 mula US ay naglakbay ng mahigit 30 oras pabalik-balik para maglunsad ng AGM-100 at 58 JASSM missiles sa iba't ibang target sa bansa. Naayos ng parang ito ang kawalan ng stealth ng B-52. Ang AGM-158 ay isang stealth cruise missile na kayang makalusot sa air defense ng Iran nang hindi namamalayan. Sa pagpapaputok ng missiles mula sa malayo, tulad ng sa labas ng Iran, gamit ang mga base sa Iraq o Gulf Allies, nagawa ng US umatake ng malakas gamit ang lumang bomber nang hindi nalalagay sa panganib mula sa air defense ng Iran. Nagbago ang sitwasyon dahil sa bagong pag-atake. Para naman sa Iran, nararamdaman nito ang sakit mula sa ginagawa ng US. Ipinapakita ng sinabi ni Afterburner tungkol sa paggamit ng Amerika ng mga B-52 laban sa missile infrastructure ng Iran, ang malinaw na taktika at pagiging epektibo nito. Ayon sa I-24 News, sinasabi ng Israel na mga 70% ng missile launchers ng Iran ay naalis na sa misyon, na labis na naglimita sa kakayahan ng Iran na gumanti sa US o Israel. Ayon sa ulat, naisalba ng Iran ang ilang nasirang launchers, ngunit inililipat ito sa underground na pasilidad na tinatarget ng bunker-busting bombs, kaya limitado pa rin ang gamit nito. Dagdag pa ng The Wall Street Journal, sobrang napahina na ang banta ng mga missile ng Iran, kaya ang dating planong saturation strategy ay nauwi na lang sa pagkuha ng Iran ng mapanganib na tsansa laban sa mga kalaban nito gamit ang kakaunti nilang natitirang launch. 70% ibinaba ng ballistic missile launches ng Iran mula unang araw ng digmaan hanggang Marso 6. At mukhang napilitan ng Iran na magpukus sa tuloy-tuloy na maliliit na pag-atake, imbes na sa dami ng atake na gusto nito. Lahat ito ay dahil sa mga B-52 at iba pang mga eroplanong militar na sumisira sa kanilang missile network. Simple lang ang estratehiya ng US. Patuloy nilang tatargetin ang mga missile ng Iran hanggang mawalan ng gana ang Iran. Iyan ang nakita natin sa huling paggamit ng B-52 sa Iran. Paliwanag ni Afterburner, 2 oras bago niya ilatala ang pagsusuri. Noong Marso, siyam inilabas ang footage ng direktang pag-atake ng mga bomber ng Amerika sa Iranian ballistic missile launchers at mga pasilidad sa paggawa ng missile.
Huwag baliwalain ang halaga ng mga pangalawang atake. Habang layunin alisin ang mga missile launcher ng Iran at siray ng pinakamaraming ballistic missile stockpile hanggat maaari, may ambisyosong plano rin ng Iran na dagdagan pa ang kanilang stockpile sa mga susunod na taon. Ayon sa militar ng Israel, pinalalakas ng Iran ang kanilang produksyon ng missile nitong mga nakaraang buwan, na ang layunin ay makabuo ng stockpile na 8,000 ballistic missile pagsapit ng 2027. Hindi dapat mangyari yon. Kung maraming missile ang Iran, kaya nilang sirain halos lahat ng target sa gitnang silangan gamit ang saturation strategy, basta maitago nila ang mga launcher kapag umatake ang B-52. Ngayon, inilipat ng US ang focus sa paggawa ng missile matapos nilang bumbahin ang missile launcher at stockpile ng Iran. Kaya napilitan silang magtago. Ang layunin dito ay gawing tigil ang produksyon ng missile ng Iran, na ibig sabihin, bawat pagpapalipad ng missile na gagawin ng rehimen ng Iran mula ngayon ay mababawasan ang kanilang stockpile na hindi na napapalitan dahil winawasak ng mga B-52 ang mga pasilidad na gumagawa ng ballistic missile ng Iran. Matalinong hakbang ito ng US. Ngayon, may katuwang na ang B-52 para masiguradong tumpak at malakas ang tama nila sa Iran. Nabanggit natin kanina ang katuwang na yon at ipinaliwanag ni Afterburner ang pinagmulan nito. Malamang ng ilan sa mga pag-ataking ito ay nagmumula sa B-52 na may kasamang Predator drone na gumagawa ng ISR, intelligence, surveillance, at reconnaissance ayon kay Afterburner. Sa madaling salita, inangkop ng US ang kanilang bomber strategy sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone para magmasid sa lugar. Ginagawa ng mga Predator ang battle damage assessments para malaman kung anong tinamaan, ano pa ang kailangang tamaan, at kung anong banta ng Iran sa mga B-52 sa susunod na pag-atake. Hindi lang ito natutukoy ang mga ligtas na aerial corridor na nalikha nung simula ng digmaan, kundi nakakatulong din sa paghahanap ng ligtas na ruta papunta sa mga target na di pa tinatamaan. Isa itong napaka-epektibong paraan ng paggamit ng mga drone na, maliban na lang kung sila yung maatake, ay hindi magiging sapat na banta sa mga natitirang bahagi ng air defense network ng Iran para maging target din sila. Nakikita natin ang US na natututo mula sa digmaan sa Ukraine, lalo na sa paggamit ng drone para sa reconnaissance at intelligence, at ina-apply ang mga aral na ito para palakasin ng mas moderno at makapangyarihang aerial arsenal kumpara sa Ukraine. Ang mga Predator ay bagay sa ganitong trabaho dahil matibay at kaya magsagawa ng maraming misyon. May saklaw ang drone na 700 at 70 milya kaya nitong magmasid sa malawak na lugar bago ang B-52 bombing raid. Kaya ang Predator umakyat ng 25,000 talampakan at manatili sa labas ng abot ng maraming air defense system ng Iran. Mataas ang presyo ng bawat unit sa $20 milyong. Ngunit, kasama na rito ang 4 na drone, mga sensor, ground control station at satellite link. Ang US ay may drone na ginagamit sa pangangalap ng impormasyon at kayang umatake gamit ang 400 at 50-pound payload kapag kailangan. At bukod pa sa impormasyong nanggagaling sa mga drone, tumatanggap pa ng mas maraming datos ang mga piloto ng B-52 mula sa iba pang mga pinagkukunan. Ibig kong sabihin, kitang-kita nila kung nasaan mismo ang mga target na ito, sabi ni Afterburner tungkol sa mga B-52. Nagpapadala sila ng impormasyon mula sa ibang fighter. MQ-Siam, RQ-4 Global Hawk papunta sa B-52 ng real-time para ipakita ang lokasyon ng mga target at ang susunod na tatamaan. Ibig sabihin, kaya ng Amerika magsagawa ng sunod-sunod na atake gamit ang B-52. Malakas silang umatake, nagre-reload at muling sumusugod sa bagong target. Dahil sa combat range na higit 8,800 milya kayang magpalipad ng B-52 na matagal habang naghihintay ng susunod na impormasyon ang piloto nito. Dumarating ang target, pinipindot ang button, at ipinapadala ang precision bomb sa direksyon ng dapat tamaan. Isa itong napaka-epektibong paraan at ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit sa ilang sandali. Pero bago tayo dumako dyan, ito ang The Military Show. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo mamiss ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan sa Iran. Ayon kay Afterburner, matapos ang unang bugso ng pag-atake ng B-52, tinamaan ng lumang bomber ng Amerika ang 200 target sa loob ng 70. 2 oras bago ang ika-9 ng Marso. At bawat isa sa mga pag-atake nito ay kumakaltas ng panibagong bahagi sa lakas ng missile ng Iran. Kapag umatake ang B-52, nawawala ng Iran ng isang launcher, o nawawalan ito ng imbakan ng missile, o isa sa mga lagusan na ginagamit nila
para ilipat ang mga missile sa kanilang mga underground na base. At sa bawat isa sa mga pagkawala na ito, nababawasan din ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel, mga base ng US, o sa mga kapitbahay sa Gulpo, na direkta o hindi direktang sumusuporta sa pagsisikap ng Amerika sa digmaan. Ang ginagawa ng US dito ay ginagawang isang bansa ang Iran na may doktrinang militar na nakatuon sa mga missile, pero wala namang mga missile para maisakatuparan nito. Lahat ito'y ginagawa nila gamit ang bomber na lampas 60 taon ang edad. Huwag palilin lang sa edad nito. Hindi ito isang lumang eroplano na ginagamit lang dahil walang mas mahusay na opsyon ang US. Ito rin ang bomber na binanggit ng US Air Force na naghatid ng halos 40% ng sandatang inihulog ng koalisyon sa Operation Desert Storm. Ang nangyayari sa Iran ay patunay na nananatiling malakas na tagapaghatid ng lakas militar ang B-52. Oo, hindi ito stealth bomber tulad ng B-2 na ginamit ng US sa mga unang atake. Pero ang B-52 ay kaya pa ring umabot sa bilis na Mach 0, tudok 84 o mga 600 at 50 milya bawat oras. At kaya nitong magdala ng humigit kumulang 70,000 libra ng mga sandata na maaring kabilang ang mga bomba, misil at kahit mga mina. Ang pangunahing punto nito ay ang kakayahan nitong magdala ng maraming kargamento. Di tulad ng fighter jet na ilang misil at bomba lang ang kayang dalhin, ang B-52 ay nakakapagbagsak ng 12 ng precision bombs sa bawat atake at madalas makapinsala ng maraming target bago kailanganing magkarga ng bomba. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Iran, nakikita rin natin na nagsisimulang magbago ang papel na ginagampanan ng B-52. Nabanggit namin kanina, ang unang B-52 ng US ay nagpaputok ng standoff weapons, posibleng mula sa teritoryo ng kaalyado. Habang gumabagsak ang mas maraming air defense network ng Iran, nagbago na ang kanilang paraan. Pinaliwanag pa ni Afterburner na ang mga B-52 na ito ay pwedeng pumasok, magpakawala ng kanilang cruise missiles mula sa malayong distansya at pagkatapos ay magpatuloy lang sa paglipad papasok. Dahil sa air superiority sa Iran, pwedeng sundan ng B-52 ang unang atake ng mga strike mula sa loob mismo ng Iran. Malamang na ang mga bomber ay nagpapaputok ng Joint Direct Attack Munitions o JDAMs na may kargang 2,000 pound na bomba para sa layuning ito. Dahil sa 70,000 pound payload, kaya ng B-52 magdala ng 35 mabibigat na bomba sa isang strike para tuluyang wasakin ang target. Iyan ang nangyayari ngayon sa Iran. At dahil sa bagong pangyayari, malamang mas marami pa tayong makikita nito sa mga susunod na araw. Samahan niyo kami at ipapaliwanag namin kung bakit. Ayon kay Afterburner, ngayon sa Iran, mahusay na ipinapatupad ng US ang kanilang doktrina ng air superiority na sumira sa anumang estratehiya ng Iran bago pa man bumagsak ang unang bomba nung huling bahagi ng Pebrero. Paulit-ulit na umaatake ang mga B-52 ng Amerika. Sabi ni Afterburner, dineneutralize nila ang mga posibleng banta bago ito maging panganib sa US, Israel o Gulf countries na target ng Iran. Ayon kay Afterburner, ang mga taktika rito ay ayon sa libro. Unahin ang pagpigil sa air defense gamit ang stealth. Gumawa ng tahimik na koridor, saka ipasok ang mabibigat para sa tuloy-tuloy na presyon. Ang B-52 ay kabilang sa pinakamabibigat sa mga mabibigat. Araw-araw, nararamdaman ng Iran ang bigat ng 70,000 libra ng kargamento nito. Ngayon, nabanggit namin ang isang kamakailang pangyayari na magdudulot ng mas marami pang B-52 na magdudulot ng kaguluhan sa Iran sa mga darating na araw. Madali lang ang nangyari. Piniyagan na ng UK ang US gamitin ang mga airbase nila. Ginagamit na ang RAF Fairford at posibleng samaan pa ng base sa Diego Garcia sa Indian Ocean. Ayon sa TWZ, 3 sa mga B-52 ng Amerika ang dumating na sa dating base noong ika-9 ng Marso matapos maglakbay mula sa Minot Air Force Base sa North Dakota. Ngayong nandyan na ang mga bomber, malalaman na ng Iran ang totoong ibig sabihin ng tuloy-tuloy na kampanya. Bakit? Ang simpleng sagot dyan ay dahil pinayagan ng UK ang US na gamitin ang mga airbase nito. Mas napapaikli ang oras ng biyahe ng mga B-52 ng Amerika. Bago pumayag ang UK, kailangang gumiyahe ang mga B-52 ng Amerika mula US papuntang Iran. Oo, pwede silang manatili sa malapit na base pagdating, pero delikado dahil baka tamaan ng missile strike ng Iran. Kahit hindi isama yon, kailangan pa ring lumipad ang mga B-52 sa Atlantic Ocean, Europa at bahagi ng Asia para marating ang mga target. Kailangan mag-refuel ng ilang ulit ang mga bomber para marating at mabalikan ang Iran. Kahit sa basic na antas, mas mahahabang biyahe ay mas maraming tsansang magkaproblema.
Dahil sa paggamit ng RAF Fairford, ang oras ng biyahe para sa B-52 ay nabawasan ng husto. Ipinaliwanag pa ng industriya ng depensa. Ayon dito, ang layo mula Whiteman Air Force Base sa Missouri, pinagmula ng unang fleet ng B-52 ng Amerika, patungong Iran ay halos 11,000 kilometro o 6,835 milya. Malapit na yon sa saklaw ng B-52 na 8,800 milya. At hindi pa kasama dyan ang pagbabalik na biyahe. Gayunpaman, ang distansya mula RAF Fairford ay 4,000 at 500 kilometro lang o 2,776 milya. Mas mababa ayon sa kalahati ng distansya. Nagbibigay ito ng tsansang makalipad ang mga Amerikanong bomber papuntang Iran, magbagsak ng karga at bumalik sa base na ligtas sa ganting atake ng Iran pero abot pa rin ng B-52. Kahit pabalik-balik ang biyahe, may higit 3,000 milya pang kayang takbuhin ang B-52 mula RAF Fairford. Sanay na rin ang US sa base na ito. Ayon sa BBC, matagal nang nagbibigay suporta sa bomber fleet ng Amerika ang ika-500 at isang combat support wing ng US Air Force sa base na ito. Dati nang naistasyon dito ang B-1, B-2 at B-52, kaya hindi na kailangan ng bagong infrastruktura dahil kumpleto na ang lahat. May mga team ang Amerika na kayang mag-maintain ng kanilang mga bomber. Malamang makikita natin ang mga cargo plane ng Amerika na papasok sa RAF Fairford na may dalang bala para sa mga B-52 at iba pang bomber. At dagdag pa rito ang simpleng katotohanan ng mga bomber ng Amerika ay mas maikli na lang ang nilalayong distansya papuntang Iran na hindi pa natin napag-uusapan. Mas maikli ang distansya, mas madalas ang atake. Para sa Iran, tila walang katapusan ang pinsalang dulot ng B-52 sa kanilang missile infrastructure. Kung tutusin, ang pagpasok ng base ng UK ay nangangahulugan ng mga matitinding pag-atake na nakita natin ay lalo pang titindi at dadalas. Malinaw na sinabi ni Trump na patuloy atakehin ng Iran hanggang makamit ang kanilang layunin na tila tumutukoy sa pagbagsak ng rehimen. Nang tanungin si Trump noong Marso 9 kung kailan matatapos ang digmaan, sinabi niyang naalis na ng US ang 2 antas ng pamunuan ng Iran at marami ang hindi pa rin nakakakilala sa mga lider na tinutukoy. Nakakagawa na natin ng malalaking hakbang tungo sa pagtupad ng ating layuning militar. Ang malalaking hakbang sa pagtatapos ay hindi ibig sabihin tapos na ang digmaan. Hindi nakakatulong sa Iran ang pagtatalaga kay Mujtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei, bilang bagong pinakamataas na pinuno. Batay sa Al Jazeera, binatikos ni Trump ang pagtatalaga at diretsahang pinahiwatig na hindi ito magtatagal. Sa madaling sabi, hindi sapat ang pagpapalit ng Iran ng isang Khamenei sa iba pa. Hindi ko ito ginagawa para lang mapunta sa isa pang Khamenei. Gusto kong makisali sa pagpili, ani Trump. Mukhang iba ang iniisip ng Iran. Kahit mahirap makita kung paano ito makikipagnegosasyon para sa anumang uri ng tigil putukan, hanggat gumagawa ito ng mga pagtatalaga sa pamunuan na tahasang sumasalungat sa gusto ni Trump para sa Iran. Hanggat nangyayari ang mga ganitong uri ng pagtatalaga, magpapatuloy ang paglipad ng mga B-52. Sa bawat sortie, dumaraming mabigat na atake laban sa asymmetric warfare strategy ng Iran at mas maraming missile base at launch site ang sasabog. Ganon din sa mga pasilidad ng imbakan at mga infrastruktura ng paggawa ng missile. Ibig sabihin nito, si Khamenei ay naging pinakamataas na pinuno ng bansa na biglang gumagsak sa loob ng wala pang 2 linggo, kahit ayon sa militar. Habang nagplaplano si Mujtaba Khamenei para sa susunod na mangyayari, kailangan niyang harapin ang nabanggit natin. Mas malapit na ngayon ang mga B-52 ng Amerika na nasa RAF Fairford. Ibig sabihin, mas mainam para sa bagong Khamenei na bumaba na sa liderato bago pa umaksyon ng US at maglunsad ng pag-atake, hindi lang sa missile facilities. Hindi lang B-52 at iba pang bombers na mas malapit na yon ang dapat alalahanin ng bagong rehimen ng Iran. Nasa Persian Gulf pa rin ang mga aircraft carrier na may mga fighter jet na nagdudulot ng kasing tinding pinsala sa Iran tulad ng mga American bomber. May mga nagsasabing laos ng aircraft carrier. May sasabihin kami tungkol dyan? Panurin ang aming video para malaman. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa balita sa aksyon ng Amerika sa Iran. Salamat sa panonood.